So tayo po ay dumako sa Jude chapter 1. Sabi po sa Book of Jude, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. Ayan. So ang title po ng ating preaching ngayong gabi ay Sanctified and Preserved. At dito nga po sa Jude chapter 1, ating binasa, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. So kapag atin pong tiningnan ang aklat ng Jude, ito ay special theme nito ay the theme of this book is all about warning against corrupt teachers and doctrinal heresies. Pag binasa natin yung kabuuan ng Book of Jude. And subalit hindi po yun ang topic natin ngayong gabi ng preaching ngayon. Pagkat hindi pa naman issue ito sa church natin. At marami na rin tayong naririnig na preaching from this pulpit, from our pastor, about that warning against corrupt teachers and doctrinal heresies. Amen po ba? Marami na tayong narinig na preaching at paalala from our pastor and from our teachers mula sa pulpitong ito tungkol sa warning about mga corrupt teachers and doctrinal heresies. Kaya hindi po ito yung topic ko ngayong gabi sa aking preaching. My topic is about spiritual state of the believers in the sight of God, which is sanctified and preserved. And ang objective ko, may this preaching encourage us to serve God with utmost devotion and serving God to the fullest extent. So, ito po ang ating objective. Nawa ay gamitin ng Panginoon ang preaching na ito na tayo ay na-encourage na maglingkod sa Panginoon with the fullest extent, with our heart, and with our in the fullest extent, and with our utmost devotion. And maraming spiritual state of men na magandang pag-usapan. Like regeneration, magandang pag-usapan, blessing pag-usapan yan. Save, once saved, always saved. Maganda din pag-usapan, justified, redeemed. But I want to preach to you today about sanctified and preserved. And what is sanctified? Or sanctus in Latin word. Sanctified, which means set apart or prepared for special use. Sanctified, set apart, itinabi, at inihanda para isang kahangahangang paggamit at banal na paggamit. Set apart, prepared for special use. Now let us read some verses to see how does the Bible itself use the words sanctified and sanctification in their synonyms like consecrate, set apart, or make holy. So buksan po natin ang ating Biblia sa Exodus chapter 3, verse 1 to 6. Okay, naroon na po ba tayo? At naalala nyo ba ang istorya nito? Exodus chapter 3, verse 1 to 6. Exodus chapter 3. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in the plain of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, but the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst and the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. See? Ito yung istorya na si Moses ay nagpapastol ng tupa.
At nagawi siya, nakita niya bakit may puno na nagliliyab pero hindi nauubos. At ang ginawa ni Moses, siya ay lumapit, subalit tinawag siya ng Diyos at sinabi sa kanya, "Put off thy shoes upon thy feet, for this place is a holy ground." Where is God's presence, that place become holy and it is sanctified. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, yung lugar na yon ay nagiging banal. And I believe na nung umalis ang presensya ng Diyos doon sa puno na yon, kahit sunugin yun siguro, iba susunog na, mauubos na. Dahil wala ng presensya ng Diyos doon. Kaya kung nasaan ang presensya ng Diyos, ito ay nagiging banal, nagiging sanctified. At meron pang isa, and there, sa Exodus 29:43 to 42. And there, sa verse 43, "And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory." So, yung tabernakulo, sabi ng Panginoon, kapag bumaba ako dyan, ang tabernakulo na yan, walang pwedeng lumapit dyan sapagkat yan ay magiging sanctified dahil ang aking glory ay bababa dyan. At dyan ko kakausapin ang bayang Israel. Sanctification, God's presence or special ownership of items. Gaya lang sa Exodus 30 verse 20-31. Merong itinalaga, inutos ng Panginoon kay Moses, italaga mo itong mga bagay na ito. At ito ay banal para sa akin. So sanctification, God's presence or special ownership of items. What is God's and where God is became sanctified. This lead to the idea in the New Testament also that the believers who have the Spirit living in them are sanctified and set apart and preserved as God's special possession. Yung nakibasa natin po sa Old Testament ay nagbibigay sa atin ng idea kung ano ba ang ibig sabihin ng sanctified and set apart. And sa New Testament ay nagsasabi sa atin na ang mga mananampalataya na tinitirhan ng banal na Espiritu, ito ay sanctified, set apart, and preserved for the holy work. Kayo ba ay mananampalataya? Ang banal na Espiritu ba ay nakatira sa inyo? Amen, praise God. Kayo ay itinilaga ng Diyos, kayo ay inihiwalay sa karamihan para isang banal na gawain. Sanctified and preserved. Set apart at preserved. So, ganito po ang ginawa sa atin ng Panginoon. At kailan ba nangyari ito? Those who are united with Christ, regenerated, giving a new heart and new spirit created in them through the power of Christ's death and resurrection are completely sanctified. Positionally, we Christians, we believer, are sanctified already. Tayo po ay banal. Banal na tayo itinalaga na ng Diyos sa isang banal na gawain. Tayo ay sanctified na. At yun po ay nangyari noong tayo ay binigyan ng bagong kapanganakan ng Diyos. This overall process of salvation is carried out by God in our lives in different phases. So, nandyan po ang election, God's choosing whom He will save, regeneration, conviction, and kasama na yung giving of faith, justification, and sanctification and glorification. At ang lahat ng ito po ay ang Diyos ang gumawa at may akda. Positionally, we are sanctified. Tayo po ay banal. Banal, pinabanal na po tayo ng Diyos dahil po sa ginawa ni Kristo. Then let us continue reading the Confession of Faith, yung ating pong pinag-aaralan. Anong sabi po sa ating 1689 Confession of Faith? The dominion of the whole body of sin and several lusts of it are more and more weakened and mortified. The dominion of the whole body of sin and several lusts of it are more and more weakened and mortified. Hindi lahat. Meron pang natitirang lust. Sabi dito, several lusts.
several lusts. But, anong sabi dito? Weakened and mortify. Unti-unti ay pinapahina ng Diyos yung members natin in our body na meron pang lust. Tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. We are freed from sin. But, meron pa in members of our body na unti-unti ay kailangan pang pahinain at hanggang sa dumating ang panahon sa pagdating ng Panginoon na ito ay totally wala ng desire sa kasalanan, which is the glorification. And they are more quickened and strengthened in all saving graces to practice of all true holiness. Positionally, we are sanctified and preserved. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 6, and raised up together in Christ, and hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. This is the future of the believer. So, pero sa Diyos, tayo mga pananampalataya ay itinuturi na ng Diyos ayon sa verse na ito na parang nakaupo na doon sa langit kasama ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat tayo na ay pinaging banal na nang tayo ay nakipag-isa kay Kristo. We are freed from the bondage of sin. Sin hath no more dominion in us, but there are parts of our body that are weakened and mortified. So sanctification po is a long process in the believer's life. Amen? This is a long process in a believer's life. At iba-iba, meron tayong nakikita na mga mananampalataya na merong radical changes sa kailang buhay. Nung sila ay nanampalataya sa Diyos, nung sinabi lang sila ay ligtas na, merong radical na pagbabago na nangyari sa kailang buhay. At meron din naman tayong makikita na mga mananampalataya na mabagal ang pagbabago, subalit mabagal man kung tunay na ligtas, ang pagbabagong hiningi ng Diyos sa Kanya ay Kanyang mararating. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work, which God hath before ordained that we should walk in them. And being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Unti-unti tayong magbabago, babaguhin tayo ng Panginoon kung tayo ay tunay na mananampalataya. Pero itong progressive sanctification na ito, sa iba ay merong mabilis, sa iba ay mabagal. Subalit, ang iba ay nagiging dahilan din ito upang magtanong sa kanyang sarili, ligtas nga ba ako? At itong sanctification na ito ay nagiging dahilan din upang ang tao sa paligid ay nagtatanong, mananampalataya nga ba yun? Sapagkat may mga mananampalataya na mabagal ang pagbabago sa kanyang buhay, mabagal ang kanyang paglakad patungo sa kabanalan. At minsan ay nakakagawa siya ng kasalanan at kinukonvict siya ng banal na espiritu sa kanyang puso. At minsan nagtatanong siya, totoo ba ligtas ako? Bakit nagagawa ko pa ang bagay na ito? Meron naman na nadadaya at nagiging dahilan upang magtanong ang tao sa kanyang paligid, ligtas ka ba yun? Ligtas nga ba yung tao na yun? Pa-Bible pa yun Pero ligtas nga ba talaga yun? See? Merong nakaraang linggo, meron ako ikikwento sa inyo, merong nag-message sa akin na isang matagal na naming kasamahan sa Saudi, hindi umuwi ng Pilipinas. At nag-message sa akin sa loob ng mahabang taon. Siguro mga 10 years. Nag-message sa akin ng isang linggo lang at nangungumusta. Tapos, kinumusta ko siya. Sabi ko, kumusta ka na? Alam mo, sabi niya sa akin, eto, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Para akong natulog ng 1 taon na wala man lang ginawa. Sabi niya, nakakalungkot po. Pagkat kasama namin siya, aktibong-aktibo. Nung umuwi sa Pilipinas, mga ilang taon, aktibong-aktibo. And biglang nawala, walang paramdam, naglaho. Tapos biglang nag-message.
sa akin noong nakaraang linggo at nangungumusta. At ang sabi niya nga, para daw siyang natulog ng 1 taon na wala siyang ginawa. Hindi niya daw alam kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Sabi ko sa kanya, hindi sa wala kang ginawa. Meron kang ginawa at ang ginawa mo, lumayo ka sa Panginoon at sa kanyang gawain. At sabi niya, hindi ko nga alam bakit ganito ang nangyari, malungkot ang buhay ko. Sabi niya ganon. Sabi ko, magiging masaya ang buhay mo kung muli kang babalik sa gawain ng Panginoon. Because real source of joy for a Christian is when he is serving God. Nandun ang tunay na kagalakan sa puso ng isang mananampalataya kung siya ay naglilingkod sa Diyos. At ang isang tao, isang mananampalatayang lumayo sa Diyos, huwag mong dayain ang sarili mo at sabihin mong masaya ka. Sapagkat sa totoo, hindi ka masaya. Sapagkat malayo ka sa Panginoon at sa kanyang gawain. Sanctification is throughout the whole man, yet imperfect in this life. Ito po yung sa ating confession of faith. There abide still some remnants of corruption in every part. May mga natitira pang corruption in every part of our body. Kaya nga, mayroong battle inside the heart of the believer. Wherefore arises a continual and irrevocable war, the flesh lusting against the spirit, and the spirit against the flesh. At yan po ang nangyayari sa isang tunay na Kristiyano. Laging merong battle sa kanya. At yan po ay naranasan ko. Naranasan ko po yan na talagang merong pag-aaway sa aking kalooban. Ano ba ang gagawin ko? Gagawin ko ba ang bagay nito na alam kong magbe-benefit ang aking laman? Pero malalayo naman ako sa gawain. O gagawin ko ba ito? Lalapit ako sa gawain. Pero sayang, nakakapanghinayang. Meron pong battle inside sa tunay na mananampalataya at madaling bigyan ng solusyon ang isang problema ng isang mananampalataya. Alam niyo ba kung paano? Paano magbibigyan ng madaling solusyon ang problema ng isang mananampalataya, lalo ng isang tao? Aminin sa sarili kung ano talaga ang ugat ng problema. At alamin mo, ano ba talaga ang problema? Kasi mahirap solusyonan ang isang problema kung hindi mo talaga alam ano ba talaga yung problema sa'yo. At saan ka ba talaga? Saan ba nagsisimula at nag-uugat ang problema? Marami tayong mga kasama na naalala ko, talagang sila ay, nung nakikita ko sila na naglilingkod sa Panginoon, nabibless ako, natutuwa ako. Gubalit, ilang taon na hindi natin nakakasama, hindi ko na nakikita, nakakalungkot. Nakakalungkot po na dati ang init-init, pero ngayon ay unti-unting lumalamig. Babalik yan, aminin niya lang sa sarili niya na siya ay malamig. Aminin niya lang sa sarili niya kung ano ang problema niya at bumalik siya sa Panginoon at siya ay tutulungan ng Panginoon kung siya ay tunay na mananampalataya. At nakakatuwa po ngayong gabi sapagkat maganda yung bilang natin. Alam niyo ba, nalulungkot ako dahil 1 buwan akong hindi nakapag-prayer meeting. Bakit ako nakapunta ng maaga ngayon? Nag-absent po ako. See? Kasi noong mga nakaraang Wednesday, talagang late na ako. Talagang late na kami. Baka abutan namin kalahati ng preaching. Kasi matraffic, maraming ginagawa sa daan. Maraming ginagawa sa kalsada. So, sobrang traffic at talagang malilate kami. Kaya, ganun pa man, ay pinipilit ko na makapanood online ng live. Pero online is not a substitute to a real worship. Dapat nandito talaga tayo sa church. Iba yung naririnig mo audibly, yung boses ng pastor, nakikita mo yung reaction ng mga kasamahan mo, nakakamayan mo, at nakaka-fellowship mo. At kasama mong nananalangin. Ibang-iba po talaga yun kaysa sa online. Kaya kung meron lang pagkakataon, meron lang paraan, pumunta tayo po sa gawain ng Panginoon. Ito ay makakatulong sa ating paglago.
alam nyo, minsan, nagagamit din ang salitang by God's grace in a wrong way. Napapansin nyo ba yun? May nakausap pa kayong ganun. Ako, may nakausap ako eh. Nagagamit ang by God's grace or by the grace of God in a wrong way. Kagaya ng ganito. Oh, Brad, hindi ka na yata aktibo sa gawain. Wala ka ng mga ministry. O hindi na kita nakikitang tumatayo, o hindi ka nakitang nagbabasa, o hindi na kita nakikitang magsoul winning. Alam mo, Brad, yung ganyang gawain, sa biyaya ng Panginoon lang yan. By God's grace yan nagagawa. So, ibig mo sabihin, hindi ka binigyan ng grasya ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, kaya hindi mo nagagawang sundin kung ano ang inuutos ng Panginoon sa'yo. Kasi by God's grace, mali po. Mali po yung ganong pangangatuwiran. Gawin mo kung ano ang inuutos ng Panginoon, gawin mo kung ano ang sinasabi niyang gawin mo, at kapag nagawa mo ito, yun, doon mo sabihin, nagawa ko yun dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya minsan po ay nagagamit ito ng mali at nakakalungkot sapagkat narinig ko ito. Narinig ko sa isang kapatiran. So sana po ay hindi mangyari yun at hindi yun manggaling sa atin. Nagagawin nating excuse o dahilan. Kaya hindi tayo nakakapag-participate sa ministry dahil iniintay natin na bigyan tayo ng malaking grasya ng Diyos para magawa yun. Ang isang tunay na mananampalataya po ay isinet apart ng Panginoon, pinili niya siya, hinirang siya para sa isang banal na gagawain. At ang tanging gagawin natin bilang mananampalataya ay sundin kung ano ang inuutos ng Diyos. We are sanctified, set apart, consecrate, and preserved by God for a holy purpose. Meron akong istorya na ikikwento sa inyo. Isang archaeologist, ito ay isang lalaki nagtatrabaho sa isang archaeologist. At doon sa display ng kanyang mga collection, ay mayroong napansin itong lalaking ito. Isang jar na nakalagay sa isang special na lagayan at hindi pinapayagan na ito ay kanyang gamitin, ay kanyang linisin. Lahat ng mga jar doon, collections doon, ay pinapayagang linisin niya, pero yung natatanging isa na yon ay ayaw pagalaw sa kanya. At lumipas ang maraming araw, nagtanong siya, kinausap niya yung may-ari yung archaeologist. At tinanong niya, bakit hindi niyo pinapayagang linisin ko yan? At bakit kayo ang naglilinis? At bakit nasa isang special na lagayan yan nakahiwalay dito sa karamihan? At nagkwento ang archaeologist at ang sabi niya, yung pinakahuling ginawa nilang expedition sa Heart of Gobi Desert na ayon dun sa mga local people doon, ay meron daw natatagong sibilisasyon doon sa ilalim ng desyertong yun. At sila ay naghukay. At sa paghukay nila, nagkaroon ng malakas na hangin, lindol, at yung kanilang hukay ay gumuho. At ilan doon sa mga staff niya ay natabunan at ilan ay namatay. Nung hinukay nila, ay nakita niya kasama yung kanyang anak doon sa natabunan. Akap ng anak niya yung isang jar na yun. At patay na yung anak niya. At yun ang dahilan kung bakit special sa kanya yung jar na yun na kahit sa tingin nung isang tao na yun ay napaka-ordinary lang. Dahil pala sa jar na yun, namatay yung anak niya. Kaya special sa kanya. Ordinary, sinet apart niya dahil nagbuwis ng buhay yung anak niya doon sa napakasimpleng jar na yun. At in our conclusion na po, maiksi lang. Conclusion.
Sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos, meron siyang mga binukod, itinabi ng mga tao para sa isang banal na gawain. At nalaman mo na isa ka pala doon, kasali ka pala doon. Sa mga hinirang ng Diyos, sa libu-libong mga tao, itinabi niya para sa isang banal na gawain. Nalaman mo kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Papayag ka ba na madungisan ka ng mundo? Papayag ka ba na panghinain ka sa iyong paglilingkod dahil sa mga bagay sa mundo? Papayag ka ba na ikaw ay manghina at hindi magamit ng Panginoon sa kanyang banal na gawain? Dahil ikaw ay pumupunta sa mundo at pinipilit mo na mag-fit in ka sa mundo. At nalaman mo na ikaw ay hinirang ng Diyos. Ano ngayon ang gagawin mo? Sasayangin mo ba ang buhay mo, ang oras mo? Sasayangin mo ba ito at hindi mo ibibigay sa Diyos sa paglilingkod? Mahirap maglingkod sa Panginoon kung meron tayong hatak-hatak na kasalanan. Tandaan po natin ito. Yung mga Israelita, sabi ng Panginoon, Moses, sanctify mo yung mga Israelita na gagawa sa templo. Anong ginagawa nila? Naglilinis sila ng damit, nagpapalit ng damit, naglilinis ng kanilang katawan. Dahil banal ang gawain ng Diyos. Tayo po, mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos para sa isang banal na gawain. Pilitin natin malinis ang ating puso, ang ating katawan, dahil tayo ay gaganap ng isang banal na gawain para sa Diyos. Ilang po, we are sanctified and preserved. Purihin po ang Panginoon.